Okay guys, ito na yung inaabangan yung review para sa Tecker Infinity na mid-tower case. So, ito yung box niya, no? So, makikita natin sobrang informative ng box niya. Kasi, wala siya kasamang manual. Bali, lahat ng specs niya nandyan. May super speed, may USB 3.0, top yung power and IO buttons niya, washable anti-dust air filter para sa mga nagtatanong kung meron siyang dust filter, liquid cooling support, so 3 times tool-free 5.25 base, 2 times SSD support, tsaka high airflow design. Sobrang ganda talaga ng design niya na para sa airflow. So ayan, kasama to, kasama din to. Ayan, so tatlo yung libre niyang fan. So sobrang sulit niya para sa 1,200. Tapos meron pa siyang side panel window. Although di siya ganun kalaki pero with proper lighting sa loob ng case, makikita mo talaga yung loob. So, okay. Proceed na tayo dun sa... So, ayan. Binuksan ko na siya kasi actually kagabi, binuo ko na siya pero di ko pa siya ganun kinayos. Ginamit ko lang siya, chinek ko lang. Kasi bago rin yung motherboard and processor ko. So, ayan. Ayan yung Windows side panel niya. Although di siya ganun kaliit pero kung maliwanag yung loob ng PC mo, kitang-kita naman. So, ito. Ayan. Ayan yung kasama niyang fan. Sa side, although generic lang, pero pwede na din. So, ayan. Ito yung isa pa. Ayan. Ito yung 5.25 inch base na tool-free. May clips lang siya. Ito yung 3.5 inch drive base na di-slide lang siya. Di-slide lang. Ito yung isang mount ng SSD. Tapos yung isa naman dito sa likod. So, ayan. Ito yung mga cables niya. Ito yung para sa USB 3.0. Bali, itong header, binili ko lang to dun sa IT center. Kasi hindi supported ng board ko yung USB 3.0. Sayang naman. Ito yung sa audio. Ito din yung sa USB. So, ito yung mga front I/O. Ano pa ba? Sige. Ito pala yung isang LED fan na white. Mamaya bubuksan natin yung harapan para makita nyo. So, proceed naman tayo sa cable management niya. So, ito siya. Makikita nyo. Supported niya kasi yung micro tsaka mini ATX. So, yan. Tatalikod natin. Ayan. Kung makikita nyo, so, ito yung mount na SSD sa likod. Kung makikita nyo, madami siyang butas for cable management. Siguro kung makahanap ka lang ng rubber grommets na gantong size, okay na siya. Ito rin yung ganda sa kanya para sa sobrang mura niya. Tapos meron pa siyang 4-pin, 8-pin CPU pang cable management dito sa taas. So, ayun. Ano ba? Ito din, pwede ka mag-install ng up to 2, 3, 4, 5. Bali, 5 lang pala. Pero okay na din. Kasi ito pa yung isa niyang feature na yung removable dust filter para sa power supply. Ayan, may mga stands din siya na plastic. So, ayun. Yung harap naman siguro para makita niyo yung mga dust filter na. So, ayan. Ito yung harap ng case. So, bali supported niya pa ang isa pang 120mm fan. Ito yung kasamang
white LED na fan, which is generic din. So, later on, balak ko rin siyang palitan ng deep cool na white since may nakitaan na ako na supplier. So, ito naman yung ano niya. Kung makikita nyo, mula dito, hanggang dito sa may fans, meron siyang dust filter. So, foam siya, no? Natatanggal siya, pero medyo may mga iaangat-angat ka lang na konti. Pero, okay lang naman since hindi ka naman siguro every week magki-clean ng dust filter. So, yun. Magandang feature na rin to para sa 1.2. Sobrang tipid tayo. Sobrang sulit talaga niya para sa 1.2. Diba? Ayan, yung final part para sa review ng case. Ito. Bali, ito yung power LED niya which is color blue. And then, ayan. Ito naman, diba? Top I/O. Pati power button. USB 3.0, USB, mic, headset, reset switch, saka LED LED, which is color red. So, yun. Ano pa ba? Sobrang, sobrang sulit niya talaga para sa 1.2. Sabihin mo, kung wala kang extra pera, bilhin mo to ng 1.2, meron ka ng mga cooling solutions. Hindi mo na kailangan bumili ng fan. Diba? Parang, para sa panimula, parang enough na yung tatlong fan para mapalamig yung buong PC mo. So, ayun. Sa mga naghahanap nito, meron nito sa Easy PC, meron din sa PC Hub, meron din sa PCX. Pero nung tumawag ako sa PCX sa ngayon, sa Gilmore lang siya available. So, konti lang naman difference nila. Bali, ikaw na lang bahala kung saan ka bumili. Ayun. Network Infinity.